Ma'am, maganda umaga po. Good morning, Ted at kay DJ Chacha at sa inyong mga taga-subaybay. Opo, ma'am, yung nga po, no, sinarhan na po ang committee debates, no, dito po sa pambansang budget na ito at intact nga daw yung pong 4.8 billion na confidential and intelligence fund. Ano po muna ang inyong masasabi po dito? Well, katulad na nasabi ko, no, kahapon na nakakadismaya dahil despite yung mga nakita natin na hindi maipaliwanag o titignan na namin mga red flags dito sa confidential fund, ay pinanatili pa rin ito. Kaya talagang kami ay nalulungkot dahil sa halip na magamit sana itong mga confidential fund na ito doon sa iba pang mga, ibig sabihin, ma-audit, yung madaling ma-scrutinize na mga activities or kung ano man yung paggagamitan sa mga social services, ay pinanatili itong confidential fund. Kaya kami ay nadismaya doon sa decision ng committee. Opo, ma'am. Ma'am, ako po yung magpapasintabi lang ha kasi ayoko po naman din kayong malagay sa hindi po magandang pwesto sa inyo pong minority. Pero ano ba, wala pang collective stand rito ang minority? Ngayon, wala pa eh. Hindi pa kami nakakapag-meeting, kaugnay niyan. Pero kung iba pagbabatayan natin sa nakalipas na karanasan, mukhang wala namang ganon. Opo, naintindihan ko po ang inyong pangingimi sa sagot po sa ating katanungan. So ito po'y dadalhin na ma'am sa plenaryo, no? At mukha po talagang masusunod ang gustong mangyari ni Speaker Romualdez dito, no? Na bago kayo mag-recess, ay aaprubahan na ito on plenary. Opo. Sige, yes, opo, sige. So ma'am, dito, doon po sa plenary, ano po lamang ang tanging yung magagawa dito para po busisiin itong confidential fund na ito at ilang pang mga kontrobersyal na provision sa ating pong pambansang budget, including, inyo ba huling nasilip, ito pong napakalaking flood management program fund? Yes, oo. Isa pa rin yan sa ating mga bubusisiin, yung flood management fund. Mm-hmm. Kaya yan din isa rin sa ating titignan yan. Pati na yung special purpose fund. Mm-hmm. Kasi nakita natin halos matumaas ito 41% na yata ngayon, na mas mataas siya kaysa nung last year. Kaya ito kabilang dito yung confidential fund at saka itong dito sa SPF. So yun tututukan natin sa ating plenary discussion. Opo, yes ma'am. So, yung ano lang ho ang kaya niyong gawin po dito, Ma'am Franz? Again, mukha ho kasi, sorry po, ako yung napapasintabi ma'am sa inyo pong minority leader, pero tatatlo lang po kayo dito ho na amin po napapanood at napapakinggan na talaga hong aktibo sa pagbusisi po sa budget. Yes, may mga may mga minority black member naman daw na magbubusisi din. Especially yung mga hindi rin gaano nag-participate doon sa committee hearings. Mm-hmm. Kaya nag-expect din tayo katulad ni Kong Bordado. Ayan, tiyak yan, si SDML Paul Daza ay makiki-engage din. So, ayun so hopefully sa budget process na ito kasama ng Senado, sana ay mabawasan o tanggalin man lang yung mga confidential fund sa mga ahensya na hindi naman talaga ma-justify nila kung saan nila gagamitin. Opo, yes ma'am, wala namang problema sa engagement, no? Ang siste lang diyan sa botohan na, di ba? Opo. Yun nga, Manong Ted, ang nagiging problema natin dyan, magiging problema. Kasi doon sa engagement, like the Maharlika, Sovereign Wealth Fund Bill, engagement, bandang huli, bumoto pa rin pabor. Oo, grabe yung okay. clamor talaga ng tao sana dyan, na hindi aprobahan. Sige po, so, ma'am, bago po itong tanong ni Chacha, how difficult is it for you now? Sa inyo pong tatlo, na ito po na sa pakikibakang ito and the red tagging that you're getting and the bashing that you're getting from some sectors. Yes, oo, totoo Manong Ted. Talagang may mga na naman kayong mga red tagging, terror tagging pa nga sa mataas na opisyal ng gobyerno.
Pero continue pa lang din kami dun sa aming mga gagawin. At ito nga, dahil parang 7 days lang nga yung inilalaan para sa plenary, talagang magdo-double time kami doon sa kasi kung dire-diretso itong mga ahensya na ito, talagang mahihirapan kami. Pero sige lang, sanay naman kami sa ganyan. At ayun, sana ma-persuade din namin yung iba pang mga like-minded na mga kongresista. At least maano yung boto, yung position ng ilang mga like-minded na mga ng mga kongresista natin. Opo. May tanong po si Chacha, ma'am, please. Okay, go Cha, please. Yes po, Congressman. Yes. Ano pong reaksyon ninyo dito sa pahayag ng Vice Presidente Sara Duterte na wala na umano siyang respeto po sa inyong dalawa ni Senator Risa Ontiveros? Well, the feeling is mutual, 'di ba? So, kung ganun, yun nga kaya nga nung sinasabi natin, dapat mahiya din siya. Dapat siya yung mahiya sa taong bayan at maipaliwanag niya kahit na sa mga botante niya na bumoto sa kanya na sinasabi niya na pinagmamalaki niya, dapat mahiya din siya at maipaliwanag niya saan niya ginastos talaga itong 125 million na ito. At saka yung mga iba pang itong mga proposal na confidential funds na ito. So, yun lang din naman ang ko sa kanya, magpaliwanag siya at talaga i-justify niya saan niya gagamitin itong confidential fund na ito. At itong 125 million na ito na kina-question namin ay kung hindi niya maipaliwanag ay maibalik niya doon sa sa treasury at magamit ito sa ibang paraan. Oo, simula po ng itinanong po natin na Vice Presidente tungkol dito sa confidential funds, wala pa rin po kayo nakukuhang sagot kung paano po yung naging paggasta. Yes, tama. Puro lang puro lang mga paninira, mga personal attack. So sana hindi siya, kilala naman natin talaga siya na ganun ang karakter niya. So, yun na lang sana kasi igalang naman niya yung opisina ng Vice President na maganda ang prestige sa nakaraang pamunuan. So, yun na lang naman wag na siyang dada ng kung ano-ano mga personal na attack laban sa kanyang mga kritik. Yung pong isang pahayag ng Vice Presidente na ang dahilan daw po kung bakit mababa ang bilang ng mga nag-enroll ngayon ay dahil daw po sa mga kilos protesta. Ano naman po ang reaksyon niyo po doon? Well, that is absurd. Napaka-illogical at unreasonable ni Vice President. Hindi man lang siya nagtanong. Kahit nga simpleng action research, pwede niyang magawa yun Documentary evidence. Naging teacher ako, wala akong nakitang rason kung bakit hindi pumapasok yung mga bata o hindi nag-drop dahil sa rally ng mga teacher. It could be economic crisis, lack of interest, sickness, talagang kahirapan na ngayon, yung mga nangyayari ngayon sa buhay ng ating mga kababayan, di ba? Kahit na nga libre sa public school, gagastos pa rin naman ng pamasahe, ng baon, ng mga iba pang gastusin sa school. Baka yun ang mga dahilan. So, hindi niya pwedeng sabihing rally lang. Kasi, ano naman yung basis niya ng mga rally? Di ko nga alam kung araw-araw ba nagra-rally yung mga teacher at magda-drop yung 2 million na mga estudyante. So, sana maging logical naman siya kahit papaano. At kanina po nabanggit sa inyo ni Manong Ted, yung kung ano na nga po ba ang sitwasyon na 3 lamang kayo dun sa mababang kapulungan. Pero ma'am, dire-diretso pa rin po ang inyong pagbusisi, ang inyong pong pagiging oposisyon sa kabila ng kahit 3 lamang kayo. Yes, oo. So, hindi naman kami natitinag dun Kahit naman sa minority bloc, kahit iba-iba rin yung aming posisyon, respetuhan din naman, nirerespeto naman ng mga minority bloc yung posisyon ng makabayan. Kahit na minsan madalas na hindi kami nagkakasundo sa mga posisyon. So, ganun lang naman yun. At ito, tututukan talaga natin, aside from confidential fund, itong napakalaking special purpose fund. Opo. Ma'am, dito po sa plenary, ano na ho ba ang heads up sa inyo dyan? Kasi kung meron timetable yung speaker, 1 linggo lang tatapusin nyo, bibigyan kayo ng haba lang ng minuto dyan sa inyong pagbusisi. Ano bang heads up sa inyo meron bang sinasabi ang inyong minority leader?
Wala pa naman. So, the same rule pa rin naman yung Manong Ted. 30 minutes to 1 hour yung interpellation ng isang kongresista. Pero siguro yung majority ang meron diyang baka hindi na rin sila pagtanunghin. Kasi pagdating ng plenary, dahil maiksi nga yung panahon, baka rerendahan ng, katulad nung dati, marendahan ng majority ng speaker, yung mga colleagues namin galing sa majority. Baka hindi na sila magtanong. Kaya baka tatatlo lang kami nung ngayon, plus siguro si Kong Edsel Lagman, tsaka 1 or 2 pa na na minority. Well, si Congressman Edsel Lagman ay sumang-ayon kay Ombudsman doon sa may mga bagay po na pinagtatakahan namin dito po sa ipagbawal na ang paglasa sa publiko ng mga COA audit reports, annual audit reports. Well, si Kong Lagman naman, very independent yung kanyang mind. So, madalas naman, tumututol siya sa ganito. Later on, pagbotohan naman, ano naman siya? Yes naman siya. Sorry po, I mean, ito lang po si Congresswoman Franz Castro is just trying to be pragmatic dito po sa mga nangyayaring ito sa Kamara. So, ma'am, ito lang po, bilang panghuli, ano po ang inyong mensahe sa mga nagkakaramdam na po ng frustration sa nangyayari ngayon dito po sa kapulungan na ito ng Kongreso, kasi mukha pong hindi na ho balanse ang totoong diwa ng demokrasya dito at mawalang galang lang yung true purpose kung bakit merong representante ang tao sa lower house. Wala na ho kasi ngayon, kitang-kita na po itong mga ano po ang inyong mensahe sa mga Pilipinong gano'n na po ang pakiramdam na hindi na po nagagampanan ng Kamara de Representante ang totoong diwa ng ating demokrasya? Well, sa ating mga kababayan na nagkakaroon na nadidepress na sa nakikita dito sa Kongreso, tayo naman po yung mapagpasya, yung taong bayan po yung mapagpasya sa mga nangyayaring ito. Kaya nga sinasabi ko na dapat ay mag-participate pa rin tayo through yung mga advocacies, pagpupush doon sa mga kongresista natin, sa kongresista ninyo na talagang tumindig doon sa inyong sa inyong interes. Kaya hindi natin masisisi ang taong bayan kung magkakaroon ng ganyang frustration, pero gagampanan pa rin siguro namin as opposition yung aming trabaho sa budget season. At ganun din sa ating taong bayan, in-encourage din natin na magkaroon talaga ng active participation doon sa budget, sa mga budget plenary budget, siguro magkaroon ng lobbying or magkaroon pa rin talaga ng sama-samang pagkilos para marinig ng mga kongresista, senador at ng kahit ng ating pangulo yung mga hinaing ng taong bayan. Salamat po na marami sa inyo po, ma'am, and kami po ay lubos din po na nagagalak na sa gitna po ng mga hamon na ito, kayo po ay nanatiling nakatindig pa rin para po sa ating mga ipinaglalaban. Salamat po, Ma'am Franz. Salamat, Manong Ted. Thank you. Si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.